At ngayon po ay maitatanong po natin, yung pondo po ay nasa kanila na. Naibigay na ng Department of Budget and Management sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang initial funding na nagkakahalaga ng 41 million pesos. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, matagal nang aprobado ang Special Allotment Release Order o SARO nito, ngunit nagkaroon lamang ng pagkaantala sa paglalabas ng pondo. Ayon po sa DBM, yung SARO po ay as early as September ay nandyan na po. Ang natatangi lamang po siguro nagkaroon ng konting delay ay yung pag-implement po or pagsasagawa po ng MDC at yung Modified Disbursement System. Ito ang sagot ng Malacanang sa lumutang na issue na walang pondo ang ICI at ilan sa miyembro nito ay nag-aabono na sa kanilang gastos. Ayon kay Yusek Castro, hindi naman nagkulang ng pagbibigay ng suporta si Pangulong Marcos Jr. sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Lahat po ng kailangan ng ICI, lahat na maibibigay na tulong po na manggagaling po sa Pangulo, iyan po ay ibinibigay. Nirerespeto naman ng palasyo ang pagbibitiw ni dating Public Works and Highway Secretary Rogelio Babe Singson. Isa sa mga ibinigay na dahilan ni Singson sa kanyang pagre-resign ang kawalan umano ng pondo ng komisyon. Ayon kay Yusek Castro, sinubukan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakiusapan ito na manatili sa pwesto. Pinakiusapan po sa pamamagitan po ni Sec Vince na kung maaari pa ay manatili pa siya. At dahil nga muli may concern po si Secretary Babes, iginagalang po yan ng ating Pangulo at nagpapasalamat po tayo sa napakagaling pong serbisyo po ni Babe Singson. Nakaantabay na rin ang Malacanang sa isinusulong ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso na panukalang dagdagan ang ngipin o kapangyarihan ng ICI. Tiniyak ni Yusek Castro na pag-aaralan itong mabuti ni Pangulong Marcos. Dagdag pa ng PCO official, hindi pa napag-uusapan ang posibilidad na buwagin ng ICI dahil nakatutok na ang ombudsman sa anomalya sa flood control projects anomaly. But since nga po nandiyan naman din po ang ombudsman at napaka-active din po nila patungkol po sa usapin ng mga anomalyang flood control projects, maaari pong maging ganun. Pero as of now, wala pa po tayong pinakadetalye o anumang update patungkol dyan. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.